Sa isang rescue center sa Taiwan, naninirahan si Abiao, ang nag-iisang half lion, half tiger sa bansa. Ngayong araw, makakaharap siya ng isa sa keepers ng pasilidad. Ang kanyang misyon, mahawakan si Abiao ng tanging harang lang ng kulungan ang pagitan. Sa loob ng isang universidad sa Taiwan, daang-daang hayop ang inaalagaan sa Pingtung Rescue Center. Karamihan sa kanila nakumpiska mula sa illegal wildlife trade. Na-turned over ng makaengkwentro ng tao o kaya naman ay mga dating alaga. Ngayong araw, 3 batang civet cat o musang ang dumating sa pasilidad. What happened to the mother? Most likely abandoned or something happened To to the mother. the mother. So we usually, they're rescued, we feed them, bring them up, train them to step back into the wild. Uh-huh. Oh, they're so fragile. Parang mga kuting lang din. Usually kapag nakikita natin, mga malalaki na eh. Okay, so now we're gonna feed them Yeah, just like every 3 hours, every 4 hours. around 3-4 hours. Yeah. We try to get 6 meals in per day. Hey you, what's up? What's up? Oh, this one's hungry. Yeah, I'll just do one first, No problem. and then Espesyal na formula ng gatas ang pinapainom sa mga rescued mammals tulad ng musang. Sa wild, halos hindi tumitigil uminom ng gatas sa mga batang musang mula sa kanilang ina. Ang pangalawang batang musang, mukhang naninibago pa. Hindi natatapos sa pagpapakain ang pag-aalaga sa mga abandonadong musang. Kailangan ding gayahin ang ginagawa ng nanay na musang sa wild. Gamit ang basang cotton buds, kailangan tulungang umihi at dumumi ang mga batang musang. Usually kasi dinidilaan niya ng nanay nila dito eh. It takes some time. Okay, medyo lumalabas na ng konti eh. Okay. Ini-imitate mo para hindi sila mag-colic. There you go. Oh, umihi na oh. Umiihi na siya oh. Pagkatapos pakainin at padumihin, balik tulog na ang mga batang musang. Papalakihin pa ng konti ang dalawa bago i-release sa wild. Kada araw, hindi bababa sa 200 kilo ng mga gulay at prutas ang pinapakain sa mga rescued na hayop dito sa center. Tingnan mo, may carrots, may beets. Beets, right? And sweet potato. This will go to the macaques. Okay, steak. the bears eat it. At para naman sa malalaking carnivore dito tulad ng tigre at bear, imported ng karne. Ang main course nila araw-araw. Ganito yung kinakain ng mga ano nila dito, carnivores. So, meat. Ito yung mga kinakain ng mga bears nila dito. Si Abiao ang nag-iisang liger o half lion, half tiger sa buong Taiwan. Dati siyang alaga at 13 taon na siyang nakatira dito sa rescue center. Dahil mukhang dito natatanda si Abiao, araw-araw siyang binibisita ni Glenn para i-train na sumunod sa kanyang mga command. It allows us to use both our hands as well. Ginagawa nila tong pag-training ng kagaya nito so that ngayon walang sakit yung liger, pero kapag kailangan siyang bigyan ng gamot kung magkasakit siya, at least marunong na siya. Since hindi ako kilala, dito lang ako sa Balayo. Serve lang tayo.
para ma-check ang ngipin ni Abiao, pagbuka ng kamay at isang matining na pito. Ang hudyat niya para ipakita ang kanyang mga ngipin. Kung sakali namang kailangan kuhanan ng dugo si Abiao, medyo mas delikado ang paraan na kailangan nilang gawin. Sinasanay ni Glenn si Abiao na hawakan siya sa kanyang binti. Ito yung isa sa pinaka-scary na, na activity. Yung magkukolect ka ng blood. Kasi kita mo, kailangan nilang i-tourniquet, kailangan nilang talian. They need to expose the vessel. Kita mo yung kamay niya, nakapasok lang dun sa maliit na butos na yun. Kung bigla siya mag-snap, bigla mag-iba yung yung kanyang mood. The worst you can get is, get bitten by this animal. Isang maling galaw lang yan, o matras, o gumalaw ng mali. Maglilimang taon ng keeper si Glenn dito, at si Abiao daw ang paborito niyang hayop sa center. I mean, you can really see how smart they are, and each individual has its own personality. But to be fair, I do love all my animals equally. Para naman sa brown bear na na-rescue sa isang nagsarang circus sa Taiwan noong 2006, honey water ang pang-akit ni Glenn para sumunod ito sa training. Hey, what's that? A target. A target. Marunong na rin itong sumunod sa mga komando ni Glenn kung sakaling kailangang turukan ng gamot. Para maiwasan ang pagkabagot ng mga hayop sa kanilang pasilidad, isang beses sa isang linggo binabago ng grupo ni Glenn ang itsura at laman ng mga kulungan. It's for their enrichment, para sa kanilang mental health. May mga lugar kung saan pwede silang lumambitin, maglaro, mamahinga at magtago. Para sa mga caretaker tulad nila Glenn, pinapahalaga nila ang karapatan ng wildlife na mabuhay at makabalik sa kanilang tirahan. Panawagan niya sa lahat, Wild animals should stay in the wild. They shouldn't be kept as pets at all. It's tiring work. I mean, it's not just all day just playing with the animals or anything. Spend a lot of time away from the animals, preparing their food, cleaning. Yeah, it's hard work, but it is rewarding.